Good morning po sa ating lahat. Morning. So, since na 5th Sunday, ang ginagawa po natin is more on pag-aaral. Ayun naman po ang napakahalaga, no? Yung maunawaan natin ang Bible natin. At yun po ang isa sa mga matibay na pundasyon na alam natin yung Biblia natin. Bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos, kami ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat po bilang Diyos dahil malaya po kami na pag-aralan, talisikin ang inyong banal na salita. At sa ito namin pinagkakatiwala ang aming pag-aaral sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, gusto kong pag-usapan natin, bakit nilikha ng Diyos ang tao? Naisip niyo ba yun at naitanong niyo, bakit niya nilikha? Bakit niya nilikha? Kasi karamihan, pag hindi nila alam yung rason, bakit ang tao ay nilikha, hindi nila pinapahalagahan ang pagsamba. Karamihan po, pag ini-invite mo na pumunta sa church, busy kami. Bakit kaya? Siguro isang rason, hindi nila naunawaan bakit nilikha ng Diyos ang tao. Kasi pag alam nila yung rason, dapat nilang pahalagahan ang mga gawain patungkol sa Panginoon. So pag-uusapan natin, why God created man? Anong rason? Dito po sa Genesis chapter 1, sa Genesis muna tayo. Genesis chapter 1, 26 to 28. Verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Verse 27, so God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. 28, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So dito po sa verse, mapansin niyo po, sino yung nagplano para likhain ang tao? Sino yung nasa plan? Si God. Si God. So siya yung nagplano. Okay? So ang Panginoon, mayroon siyang plano kung bakit niya nilikha ang tao. So dito sa verse na binasa natin, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea. And then, hindi lang yun, siya yung ang tao ay mag-dominion sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon. So itong tao, ano yung ginamit na elemento para likhain ang tao? So galing po siya sa earth, or tinatawag na dust, tama? Ayan, doon galing itong tao. Kaya nabuo yung man. Siya ay galing sa dust. Pero ang tanong, ano bang purpose? Kung basahin nyo sa Ephesians, sa Ephesians 1 verse number 6.
Ephesians 1:6 at saka Revelations chapter 4:11 para malaman nyo ano yung rason why God created man. Sige. Ephesians 1:6, to the praise of glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. So, to the praise of His glory. To the praise of His glory. Tapos Revelation 4. Revelation chapter 4. Verse 11. Revelation chapter 4. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. So ano yung sinasabi doon sa Revelation 4:11? To, Glory and honor yan. and power. And then, to thy pleasure. So God created man, and then to enjoy, and then the pleasure. They are and were created. So isang purpose pala kung bakit nilikha ng Panginoon ang tao para purihin ang Panginoon. Okay? And to honor God. So yun po yung pinaka-purpose. Pero karamihan ito po yung nakaligtaan, di ba? Hindi lahat ng tao ay nagpupuri. Minsan naalala ang Panginoon pag may lindol, may bagyo, may sakit, may trahedya, ganun hanggang doon lang. Pero actually, ang tao ay nilikha para enjoyin yung Panginoon, enjoyin ng tao, sambahin ang Panginoon. Yun yung pinaka-original na design ng tao. Purihin ang Diyos, purihin ang Creator, sambahin ang Creator. Yan po yung original design. Pero ang nangyari po ngayon, hindi na ganun ang disenyo ng karamihan. Okay? So, dito sa binasa natin, kung mapansin nyo, God created man, male. So, pag sinasabing man, male and female. So, hindi pag sinasabing man ay lalaki lang. Sino ang unang nilikha ng Diyos? Yung male. Okay? Dito sa ano? Balik tayo sa Genesis 2:7. Basahin niyo yung Genesis chapter 2, verse 7. Sige, Genesis 2:7. And Noah went in. Ay, tama ba? Genesis chapter 2, 2 verse 7. verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became Okay. So, ulitin ko yung ang nilikha ng Panginoon, una yung lalaki out of the dust. So God formed a man. And then, hiningahan niya, tama? At na ano siya, yung ito yung tao, naging living soul. Hiningahan niya, naging living soul. Ngayon, bago create yung woman, ay mayroon pang space. Kumbaga, hindi agad nilikha yung woman. Kasi dito sa chapter 2, verse, pakibasa niya, Genesis chapter 2, verse, start sa verse, verse 19. Start sa verse, o sa 21 na lang, hanggang 23. Sige po. Genesis chapter 2, 21 to 23.
Sige, sa Genesis. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao samantalang nahihimbing. Kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyo. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Pero sa verse 19, ano pa ang unang nangyari bago nilikha ng Diyos ang babae? Out of the ground, the Lord God took every beast of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what he could call them. And whatever Adam called each beast to be, that was each beast. Then 20, So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper for him. okay. So after giving their names, di ba, yung after na binigyan ni Adan yung pangalan ng mga animals, sa siya gumawa ng babae. Okay? Sa kanya nilikha ang babae after na binigyan ni Adam, okay, ito si Adam, pinangalanan lahat ng animals, saka nag-create ang Panginoon ng babae. Ayon sa binasa natin, ano yung ginamit na element? Kasi si Adam, galing siya dito, tama? Sa earth. Si woman, saan siya galing? Nung create. So dito naman siya galing sa male. Okay, ito si woman. So si woman galing sa man. Si man, okay, itong si Adam ay galing siya sa dust. Naka niyo? Yung sequence from the dust, ito po si Adam. And then, from Adam, mayroong woman. Naka? Okay. So itong si man at saka si woman, ang disenyo sa kanila is to glorify God. Okay? Is to glorify God. Hindi lang si man si Adam or si Mel ang mag-glorify sa Panginoon. Parehas. Napa yung point? Okay. So, ang Panginoon nagbigay ng instruction kay Adam. Mayroon siyang instruction. Dito tayo sa Genesis chapter 2. Meron siyang instruction to 16-17. Sige po. Genesis chapter 2, 16 to 17. Basa. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain na sa may kalayaan. Okay. So, ang utos, tapos verse 17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay pagpanakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, diyaman ay walang pagsalang mamamatay. Ayan, so mayroong instruction ng Panginoon ibinigay dito kay Adam. So, kung babalikan po natin, ang process, ang proseso, paano na-create. First, ang Panginoon nag-form ng body out of the dust. Yan po yung tinatawag body, di ba? Tapos, hiningahan ng Panginoon, ano yan? Ang tawag is spirit. And then, ano po yung naging result? Living soul. Living soul. Kumbaga, naging soul. Ito po yan, yung kumbaga tayo mismo yung tinatawag na soul. Yun po.
Pero pag namatay, katulad ng sinabi ng iba, pag namatay, ito balik sa lupa, ito balik sa Panginoon kung saan siya galing. Okay? Yung spirit, ayon sa Ecclesiastes, yan na lang natin, Ecclesiastes 12:7. Ecclesiastes 12:7. Basahin nyo. Ecclesiastes 12:7. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So, saan daw babalik yung body? Yung body sa dust. The dust. Yung spirit babalik sa Panginoon kung sinong nagbigay. Kaya kung mapapansin niyo yung si Job, nasabi niya, ang Panginoon yung nagbibigay, siya din ang kukuha. Yung sinasabi niya sa Job 1:20. Basahin niyo. Job 1:20. Job 1:20. Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped. 21. And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Ba? The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name Yan. of the Lord. So the Lord gave, and The then, Lord gave, and the Lord hath yan, and the Lord have taken away. So ganun po yan, yun yung scenario, kasi yan yung process. Nung nilikha ang tao from the dust, and then hiningahan ng Panginoon, tinatawag na living soul. Kaya tayo, ang tinatawag na living soul. Pag namatay, halimbawa, babalik sa dust or sa lupa yung ating katawan, and then ang ating buhay babalik sa Panginoon kung saan siya yung nagbigay. Nakuha niyo yung point doon? Kaya ini-emphasize natin kung bakit kailangang sambahin ang Panginoon dahil siya sa Kanya galing ang buhay natin. Ito yung hindi pinapahalagahan ng karamihan eh. Ang buhay natin ay galing sa Panginoon. Dapat ba natin pahalagahan? Yes. Yun yung, ang disenyo natin is to glorify God. Pero ito po ang nangyari. Si Adam nakatanggap ng instruction. Okay, si Adam. Tapos dito naman, si woman. Ito naman ay woman. Eve, ang pangalan, tama? Eve. So, Adam received the instruction from God, pero ang kay Eve, ang natanggap naman niya, Satan's deception. So, God's instruction, ang kay Eve na-receive niya, Satan's deception. Okay, deception. Anong spelling ng deception? So, Satan's deception, God's instruction naman dito. Saan natin mababasa? Basahin niyo sa Genesis chapter 3. 1 to 6. Ito po yung nagkaroon ng problem doon sa plan ng Panginoon dito sa tao dahil si Satanas ay diniceive niya si Eve. Basahin niyo. Genesis 3:1-6. Oo. The serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but from the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat,
nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, You will not surely die, for God knows that in the day you eat, or if your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took it of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Alright. So, napansin niyo po ba sinong kausap ni Eve? Si Satanas. Okay? Dito sa chapter 2, 16, 17, ang kausap ng Panginoon, si Adan. And the Lord God commanded to man, ito yung si Adan, saying, Of every tree of the garden, thou mayest freely eat. And then sa 17, But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ito po yung God's instruction na ibinigay niya kay Adan. Pero dito naman kay Eve, ang natanggap niya yung deception ni Satanas. Di ba? Kaya now, the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, so ito yung si Satanas, sabi niya sa woman, Ye hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruits of the trees of the garden. Number 3, But of the fruits of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch. Wala naman yung touch, di ba? Doon sa instruction. And sabi niya, neither shall ye touch it, lest ye die. Tapos sabi ni Satanas, Ye shall not surely die. Hindi kayo mamamatay. Yun yung sabi ni Satanas. So, sa puntong ito, nagkaroon ng problem na corrupt yung program ng Panginoon. Instead of worshiping God, ano po ang nangyari? Baka pag-worship pa kaya sila, na ang nangyari po, itong si Adam and Eve ay nagkaroon ng kasalanan. Sa tingin niyo pa, may kakayanan pa silang mag-worship, mag-glorify sa ating Panginoon? Hindi na po. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan, ang tao ay ayaw ng sumamba. Ayaw ng sambahin ang Panginoon. Kaya, nung nagkasala sila po'y nagtatapos. Nako niyo po yun? Ayaw na nila, nung nalaman nila na sila'y nagkamali, ang tao ay gumawa ng paraan, lumayo sa Panginoon, ayaw sa Panginoon, at muslig nun ang karamihan. Kaya, bote may mga Bible teachers, mga pastors na nire-rinse out kayo, nagbahay-bahay, pinupintahan kayo para iparating. Okay? Na mayroong solusyon sa kasalanan. Mayroong Panginoon, gumawa ng remedy, mayroong solusyon para ang tao ay maibalik. Sambahin ulit ang Panginoon. Nakuha yung point. Karamihan hindi yan napapansin. Kaya, ganun pa man ang nangyari na ang dalawang ito ay nagkasala. Kaya tingnan niyo sa chapter 3. Gusto nilang takasan ang Panginoon kaya sila ay nagtatago. Chapter 3. Sa verse 8 hanggang verse 10. Genesis chapter 3. Sige, pakibasa. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki ay sa kanya ay sinabi, Saan ka naroon? At sinabi niya,
sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halaman at ako'y natakot sapagkat ako'y bumati at ako'y nagtakot. So, nalaman nila na sila, nagkasala sila, tama? Eh kung hindi naman sila nagkasala, hindi naman sila nagtatago eh. Yung hindi nila na-violate yung instruction ng Panginoon, ay hindi naman sila nagtatago. Pero sa puntong ito, sila ay nagtatago at gustong lumayo sa Panginoon, ayaw nilang lumapit sa Panginoon, kaya gumawa sila ng paraan para lumayo dahil sa sin. Okay? Sa Romans chapter 5:12, ito po ang nangyari. Nagkaroon ng limitasyon na ang buhay ng tao. Dapat walang ganun eh. Noon wala namang limitasyon ang buhay ng tao. Pero nung nagkasala, ang tao, may limit na yung buhay nila. Pakibasa yung Romans 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, sin entered into the world. Yan, wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. So, ibig sabihin, ano yung nagiging resulta pag mayroong sin? Death. Ayan po. Ang buhay ng tao sa mundong ibabaw, may limitasyon na. May limit na. Basahin niyo sa Psalms, yung number of days, years ng tao. Sa Psalms tayo, 90. Psalms chapter 90. Verse 10. Sige, Psalms 90. Psalms 19, verse 10. 90? 90. 90. Sige. Psalms 90:10. The days of our lives are 70 years, and the eternity of strength they are 80 years. Yet the boast is only labor and sorrow. For it is so cut off and we fly away. Okay, 70 years old or 80 years old. May ano po, may number na lang, may bilang. Ang tanong, ilang taon na tayo? I-minus mo ngayon, kung 80, ang gusto mo 80, halimbawa, ilang years na lang. Ilang years na lang. Eh, hindi naman natin alam kung buhay, gising pa bukas gising pa tayo, o sa ibang araw. Kaya, hindi pwede na, tsaka na lang ako mag-worship pag nag-70 or nag-79. At least may 1 year. Kasi dapat ngayon, start tayo na sambahin ang Panginoon. Dahil ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ay may limitasyon. Nakuha niyo? Dapat ba natin seryosohin ang ating ginagawa para sa Panginoon? Yes. Dapat ba natin seryosohin? Dapat ba natin ibigay sa Panginoon yung mga ilang years na lang na gagawin natin para sa Kanya? Yes, marami pa tayong pwedeng gawin para sa Panginoon kaysa antayin natin na mag-69 sa kanila o mag-79 kasi mayroon pang 1 year dahil hanggang 80 lang, wala pong nakakalam sa buhay natin kung hanggang kailan po tayo sa mundong ibabaw. Pero ipinapakita po dito na mayroong limitasyon na lang dahil po sa kasalanan
So sin entered into the world for by one man. So kung dito sa Romans chapter for by one man sins entered into the world. Tapos basahin natin yung 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1, 15 hanggang 16. So, ito ngayon ang gagawin ng Panginoon. Siya'y naparito. Okay. Siya'y naparito. Halimbawa, ito si Jesus. Ay iligtas niya yung world. First mention na iligtas niya Israel, and then next the Gentiles. Pero pag-usapan muna natin ito kasi mayroong group of people, pero ito pa rin yung source. Nagkaroon lang ng division after Noah. Okay, nagkaroon ng division of people. Halimbawa, ito si Noah, nagkaroon ng division of people. Pero backward, sa panahon ni Adam, one group lang po. Okay, one group. Pero sa time ni after Noah, may division of people. Pero ang Savior, isa pa rin. Si Jesus Christ pa rin ang Savior ng dalawang group na ito. Isang rason kung bakit si Kristo ay naparito, iligtas niya ang mga makasalanan. Basahin nga natin yung 1 Timothy 1:15 to 16. Dapat ang masabi at nararapat panglagin ng lahat na si Kristo Jesus ay napalito sa sanglibutan upang ligtas ang mga makasalanan na ako ang Pangulo sa mga ito. Ngayon may dahil dito, pinahabagan ako upang sa akin na Pangulong makasalanan ay may pahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinbuhos niya na halimbawa sa mga pagsisimpalataya sa kanya ay ikabubuhay na walang hanggan. Okay? So, ulitin ko ha. For by one man, sin enter into the world. For by one man, sin enter into the world. And then for by one man, Jesus Christ came to save the sins of the world. Nakuha niyo yung yung pagkakaiba? For by one man, Adam, sin enter into the world. For by one man, Jesus Christ came to save the sins of the world. Okay. So, ito po. Si Jesus Christ ay naparito. First, ang iligtas niya yung bayang Israel. Okay? Siya po ay naparito. First, na iligtas niya ang bayang Israel. Pag sinasabing Israel, yung 12 tribes. Yung 12 tribes. Outside the 12 tribes of Israel, ito po, Gentiles, tinatawag nations. Ang tanong, tayo ba'y kasama sa 12 tribes of Israel? Hindi. Ibig sabihin, kasi dito tayo sa Gentile group. Pero nung dumating si Jesus Christ, ang kanyang unang iligtas ay ang mga Israelites. Basahin natin ang Mateo 1:21. Mateo chapter 1 verse 21. Sige. Matthew 1 verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.
So yun po yung isang purpose kung bakit si Jesus Christ ay naparito. For He shall save His people from their sins. So, ang tanong, sino ba yung bayan ng Panginoon nung siya dumating? Ang bayang Israel. Yan po yung concern ng Panginoon. Dahil noon, ang mga hintel ay hindi kabilang sa bayan ng Panginoon. Basahin natin sa Ephesians. Ephesians chapter 2, verse 11 and 12. Kung kabilang ba ang mga hintel sa Israel? Sige po. Ephesians 2:11 and 12. Therefore remember that you once Gentiles in the flesh, and who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of the Ayan. So, no hope, and without God in the world. okay. So sa time pass, ano daw yung sinabi? Ang mga Gentiles ay, ano yung na-display doon? Without God. At saka without Christ, at saka no hope. Tinatawag ding aliens, strangers from the covenants of promise. So, ang time na ito, nung dumating si Jesus Christ, ang kanyang mission ay dito po sa Israel, or tinatawag na circumcision, uncircumcision Gentiles, yun po ang description sa kanila. So, ang Panginoong Hesus na parito para i-minister at iligtas ang bayang Israel. Idagdag niyo po yung sa Romans 15 verse 8. Romans chapter 15 verse number 8. Sige. Romans 15:8. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers. Okay. Si Jesus Christ was a minister of anong grupo? Circumcision, tama? Israel. So, nung dumating si Jesus Christ, ang kanyang iligtas ay ang Israel. So, hindi na nakasama itong mga hintel dahil nung siya dumating, ang kanyang concern ang bayang Israel. Okay? At dagdag pa natin na talagang yun po ang kanyang mission that time. Sa Mateo chapter doon tayo sa 15:24. 15:24 ng Mateo. Nilapitan siya ng isang hintel na Gentile woman. Pero ang sabi niya, siya ipinadala sa, sige, pakibasa. 15:24. 15:24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep So, of the house of Israel. Sabi ng Panginoon, ako'y ipinadala lamang sa sambahayan ng Israel. Linapitan siya ng isang Gentile woman, humingi ng tulong, pero ang sabi ng Panginoon, ako'y ipinadala lamang sa sambahayan ng Israel. Okay? At itong Panginoong Hesus, pumili siya ng 12 apostles. Pumili siya ng 12 apostles. Bakit 12 apostles? Maging representative sa 12 tribes
ng Israel. Basahin natin ang Mateo. Mateo chapter 10 verse 1 and then Mateo chapter 10 verse 5 to 6 and then chapter 10 verses 7 to 8. Dito muna tayo sa Mateo chapter 10 verse 1. Sige. Ano yung ibinigay na authority? 1. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits, to cast them out, and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. So ang mga apostol, ilan yun? 12. Binigyan sila ng authority to heal the sick, to cleanse the lepers, and then raise the dead. So habang nangangaral sila sa verse 10, chapter 10, 5 to 6, saan ba sila dapat mangaral? Mayroon na silang authority. Ngayon, ang utos ng Panginoon, saan kaya sila mangaral? 5 and 10. Pakibasa. Sige. Mateo chapter 10, 5 to 6. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of Samaritan enter ye not, But, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. so, ang utos ng Panginoon sa mga apostles, saan? Sa Israel. Kasi pinagbilinan sila, itong mga apostles, huwag pumunta sa mga hintel. So malinaw po na ang mission ng Panginoong Hesus, mission ng mga 12 apostol ay una sa mga Israel. Okay? At ang gospel na kanilang ipinapangaral sa verse 7 to 8, anong gospel yan? Pakibasa. And as ye go preach, saying, The kingdom of heaven is at hand, heal the sick, cleanse, and lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. So ang ipinapangaral ng sino yon? Ilan sila? 12. Ano ang ipapangaral nila? Tungkol sa kaharian. Sino ang kanilang pinangaralan? Israel. Okay? So ano bang nangyari sa Israel? Sila'y nagkasala. Okay? Sila'y nagkasala. Kaya nga, pinag-uusapan natin, nung pumasok ang kasalanan, dahil sa isang tao na nag-violate, nadamay na lahat ng henerasyon. Kaya ang purpose ng Panginoon na siya naparito, iligtas niya ang tao. Bakit kaya? Para maibalik doon sa dating design ng tao na i-glorify ang Panginoon, sambahin ang Panginoon. Yun naman ang purpose actually, na maibalik doon sa dati, na ang tao ay kilalanin ang Panginoon. Kaya sa puntong ito, ang Panginoon pumili ng group. At ang kanyang pinili ay ang Israel sa pamamagitan ni Abraham. Kumbaga, ang Panginoon nangako kay Abraham. At itong 12 tribo ng Israel ay galing kay Abraham. Tama? Kasi may promise ang Panginoon na sa lahi ni Abraham, ang mga Hintel ay mabless. So, mabless ang mga Gentile through Abraham's seed or through Israel. Pakibasa ang Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, 1 to 3. And then, isunod din yung Genesis 17. Sige po. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of the country and from the kindred
and from the father's house unto the land that I will shew thee. Ayan. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make the name great, and thou shalt be blessed. 3. And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in this shall all families of the earth be Be blessed. blessed. So, sa pamagitan nila, lahat ng all the families of the earth be blessed. Ibig sabihin, ang magiging channel of blessing ay ang 12 tribes. Mabless ang mga hintel sa pamamagitan nila. Kaya pala, kailangan maligtas ang Israel para doon dumaloy ang blessing sa mga hintel. Para mabless ang mga hintel, dapat ang Israel muna. Kaya sa puntong ito, nung dumating si Kristo, dapat maligtas ang Israel. Pag naligtas sila, mabless na din po ang mga Gentiles. Idagdag niyo yung Genesis 17, verse 5. Genesis 17, verse 5. And when Abraham was 90 years old and 99 old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me, and be thou perfect, and I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. And Abraham fell on his face, and God talked with him. As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thee name any more be called Abraham, but the name shall be Abraham, for the father of many nations I have made thee. Tuloy sa verse 6 to 7. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nation of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee, and thee said after thee, and their generation for everlasting covenant, to be a God unto thee, and unto thee said after thee. Okay, so yun po ay everlasting covenant. So yung nakipagkasundo ang Panginoon kay Abraham, kaya nung sila'y nagkasala, kailangan pong silang maligtas dahil mayroong covenant. Yan po ay everlasting covenant ng ating Panginoon binigay kay Abraham, kaya nung ang Israel ay nagkasala, ay kailangan silang maligtas. Dahil yung covenant na yun ay everlasting. So, nangaral ang mga apostles tungkol sa paghahari ng Panginoon. Maging ang ating Panginoon nangangaral din tungkol sa kanyang paghahari. Basahin natin yung Mateo, chapter 4:17. Sige. Matthew 4:17. From that time, Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, yun yung pangaral ng ating Panginoon nung siya'y dumating, ipinapangaral niya sa mga Israel. At isa pa na concern ng Panginoon, pag ang mga tagasunod o nanampalataya sa Kanya, pinangakuhan ng resurrection. Di ba kung babalik tayo dito, pag ang tayo nagkasala, ano po yung resulta? Death. Since na ang Israel, sila'y nagkasala, ganun din po, sila ay mapaparusahan din ng kamatayan. Kaya isa yan sa ipinangaral din ng Panginoon, habang ipinapangaral ito ay binanggit din niya, ang naniniwala sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na ito ang isyo. Once na ang isang tao naniwala sa Kanya, lalo na yung mga Israelites, ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, ay hindi na ito. Basahin natin sa John chapter 3, 16 to 18. John chapter 3, 16 hanggang 18. Kasi pumunta ang Panginoon para masolusyonan yung problem. Ang problema ay sin,
Panginoon ang solusyon. Maniwala. Kung problema guys, ganun din ha. Ang solusyon nasa Panginoon. Ino-offer na niya. Pakibasa ang John 3:16 hanggang 18. For God so loved the world that he gave his Son, his only begotten Son, that whosoever believe in him will not perish but have everlasting life. Hanggang 18, Lord? For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believe on him is not condemned, but he that believe not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So, hindi naniniwala sa only begotten Son of God, sa pangalan. Okay? So, ano po yung offer ng Panginoon? Kung sila'y maniniwala, magkaroon ba ng death na pag naniniwala? Bibigyan sila ng everlasting life. Pero dito, ang kasalanan ay death. Pero nung dumating si Christ, siya na yung solusyon. Nagkasala, nandito yung Savior. Ipinadala yung tagapagligtas. Dahil sa kasalanan, mayroong death. Sinabi din ng Panginoon, kung naniwala kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. So, ulitin ko, yung purpose pala na dumating ang Panginoon, ang makasalanan iligtas. Yung pinili niyang grupo, ang Israel nagkasala, kailangan yung iligtas. Ang problema yung death. Kasi nga, yun yung resulta, nandito na rin. Si Kristo na rin solution. Lahat ng naniniwala, hindi na problema yon. Dahil bibigyan sila ng everlasting life. Solve ba yung problem? Solve. Bakit? Bibigyan sila ng everlasting life. Hindi na yun problema. Isa pa, kung mamamatay man sila dahil sa kasalanan, bubuhayin naman sila. Ganun pa rin. Basahin nyo yung sa sinabi din ni Kristo sa John 11:25. Kahit mamamatay, sila din ay bubuhayin. Sige. John 11:25. John 11:25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believe in me, though he will live yet shall he live. Hilay. Oh. So, okay. Malinaw po yan. Kung mamamatay, yung kanilang physical body, sila din po ay bubuhayin. Okay? Yun po yung solution. Ngayon, ang Israel ba, buong Israel ba naniniwala? Hindi. Ang nangyari, yung Savior, pinatay. Ang kanilang tagapagligtas ay kanilang pinatay. So, ang Panginoon ay ini-offer ulit niya. Kung baga, sinabi niya, pag siya mamatay, siya din ay mag-resurrect. Sinabi niya sa mga apostles, doon sa Lucas 18:31 hanggang 34. Sinabi lang din niya, kung siya mamamatay, mabubuhay din siya. Kasi nga, sinabi niya noon, di ba? Na mayroong muling pagkabuhay. At ito'y nasaksihan ng marami na totoo yung sinabi ni Kristo na siya'y namatay at may muling pagkabuhay. Pakibasa. Luke 18:31-34. Binukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem at dooy matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Siya'y ibibigay sa kamay ng mga hentil
kukutyain, hahamakin at duduraan. Siya'y hahagupipin at papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Subalit ang 12 ay walang naunawaan sa kanilang narinig. Inilihim sa kanila ang kahulugan niyon at hindi nila nalalaman ang sinasabi. Okay? So, hindi naunawaan ng mga apostles at doon lang nila naunawaan nung nakita nilang nag-resurrect. Nung noon pa, sinasabi ni Kristo, hindi sila naniniwala. Nung nag-resurrect na ang Panginoon, doon na lang sila naniniwala. Na totoo nga mayroong muling pagkabuhay. Okay? At nakita ng more than 500. Basahin natin sa 1 Corinthians 15. Doon sa verse 5. Verse 5 and 6, more than 500 ang nakakita na si Kristo ay nag-resurrect. Sige. Ibasa. Corinthians 15:5-6. 5:6. And that he was seen by Cephas, then by the 12. After that he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. Alright. So, maraming naniniwala. Ang mga apostles, doon lang din sila naniniwala after Christ's resurrection. So, nung naniwala sila, ipinapangaral na rin nila na si Kristo ay nabuhay. Kasi nakita na si Kristo ay nag-resurrect. Kaya nung nangaral sila, ipinapangaral nila nung after na umakyat ang Panginoon, siyempre mayroon pa rin yung paghahari, yung tungkol sa Mesias, at ipinapangaral din nila yung na mayroong resurrection from the dead. Basahin niyo yung Acts, chapter 4, 10 hanggang 12. Sige. Acts 4. 4. Be it known unto you all, unto all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, Raised from the dead. by him doth this man stand here before you all. Okay, 11. This is the stone which was set, and all of you builders, this is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Okay, so ganun po idinagdag na nila. Actually, dito hindi pa nila naisasama yun sa pangangaral dahil wala pang nag-resurrect from the dead. Pero nung si Kristo ay nag-resurrect from the dead, kasama na nila sa pangaral yung tungkol sa muling pagkabuhay. Sa anong grupo pa rin? Sa Israel. Kasi ang mission ng mga apostles sa Israel. Okay? Pero ang nangyari po, tinanggihan nila ng Israel, kunti lang ang naniniwala. Ang naniniwala ay little flock. Ang naniniwala, little flock. Tinanggihan nila yon. Basahin yung Luke 12:32. Kukunti lang. Luke 12:32. Sige. Lucas. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ayan. Munting kawan or little flock sa kanila po binigay at nireject nila.
hindi nila totally pinaniniwalaan yung mensahe. Kaya ang Israel ay nag-fall ang Israel. Kaya ang nangyari, nakasama na ang Israel sa mga Gentiles. Kaya dito po, mayroong Israel, mayroong Gentiles. Sa puntong ito, ang Israel at saka Gentiles ay magkasama dahil kanilang tinanggihan ang offer. Kaya ang nangyari, nung nag-fall ang Israel, ibig sabihin yung plan ng Panginoon, ang plano ng Panginoon dito sa earth ay nag-stop. Okay, nag-stop temporary. So, ang nangyari, ang Panginoon ay nag-open ng panibagong program na magkakasama ito. Okay? Ang tawag ay Grace Program. Inireveal niya kay Apostle Paul na kung saan ang mga Gentiles at saka Israel magkasama. Pero noon, more on sa Israel yung programa. Pero dito po, hindi na. Ang Israel and Gentiles ay pinagsama ng ating Panginoon after the revelation of the mystery. Dito po, ito yung tinatawag na but now. Basahin niyo yung Ephesians chapter 2:13 hanggang 16 para makita niyo po na wala na pong changes. Wala na pong pagkakaiba ang Israel and Gentiles after the death of Christ. Lalong-lalo na nung inireveal ng Panginoon yung new program para sa lahat, Israel and Gentiles. Unlike sa time past, Israel and Gentiles magkahiwalay. Pero same pa rin ang isusolve. Ito pa rin. Yung kasalanan, ang isusolve pa rin. Ganun lang din dito. Ang Israel at saka Gentiles, parehas na silang sinners. Ayan. Pakibasa yung Ephesians 2:13 hanggang 16. Ephesians 2:13. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation, having abolished his flesh the enmity, that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create himself one new man from the two, thus making peace, and that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enemy. Okay. So sa but now, ayun lang sa binasa natin, but now, in Christ Jesus, ano pong nangyari? Ang Israel and Gentiles ay parehas ng iligtas kasi ang estado nila, iisang estado nila na ang kailangan nilang ebanghelyo, ay ang gospel of grace, ang kanilang ipapangaral, hindi na katulad dito. Na ang ipinapangaral ay tungkol sa paghahari. Dito naman, ang kanilang ipapangaral ay tungkol sa ginawa ng Panginoon na siya'y namatay. Dapat ang tao ang mamatay, di ba? Kasi siya yung nagkasala. So tandaan po natin, ang resulta ng sin ay death. Bakit si Kristo namatay? Dahil yung kasalanan ng tao ay na kay Kristo. So nung namatay si Kristo, tayo naman ay nabuhay. Na supposed to be tayo yung nandito. Siya yung naging solusyon. Siya yung kabayaran. Kumbaga kabayaran. Basahin nga natin yung 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5
21 para makita niyo po na si Jesus Christ ang nagiging makasalanan kaya siya yung namatay, siya yung naparusahan. Dahil yung kasalanan natin ay napunta sa Kanya. Sige. 2 Corinthians 5:21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So, sino po ang naging makasalanan? Si Kristo na. Ngayon, para ang tao ay hindi maparusahan ng kamatayan, dapat maniwala doon sa ginawa na ng Panginoon. Nakuha niyo? Pag ang tao ay maniniwala doon sa ginawa na ng Panginoon, hindi na siya mapaparusahan ng kamatayan. At yung kamatayan na yan ay ang eternal death. Okay? So, sa 1 Corinthians, doon po yung gospel. 1 Corinthians 15, 1-4. Na dapat paniwalaan ng mga Israel at saka Hintel. Yung gospel na yon, sige, tungkol sa ginawa ni Kristo. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture, and that he was buried, and that he was rose again, that the third day according to Okay? the Scripture. So yung gospel, mapansin niyo po, ito na. Hindi na ito tungkol sa paghahari ng Panginoon dahil ang pinangakuhan dyan sa paghahari ay Israel, ay nag-fall ang Israel kasama ng mga Hintel. So ang gospel na ipinapangaral ay the gospel of grace para sa lahat, maging Israel at saka mga Hintel. At kung paniniwalaan nila yung Ebanghelyo tungkol sa cross, sila po ay magiging part sa body of Christ. Okay, magiging bahagi sila sa tinatawag katawan ni Kristo at ang pupuntahan sa heaven. Ang pupuntahan ng mga believers sa Batlaw, Israel and Gentiles na naniniwala sa grace, gospel, ay sila'y pupunta sa heaven. Paano? Sa pamamagitan ng caught up or rapture. Pakibasa yung 1 Thessalonians chapter 4, 13 hanggang 17. Sige. 1 Thessalonians 4, 15 to 17. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from the heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of the God, and that the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be put up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, sa Panginoon na. Forever with the Lord. So, kung titignan po natin sa scenario ito, ang mga believers ay pupunta sa langit. Yung mga believers lang ha, start kay Apostle Paul, hanggang ngayon ay pupunta sa heaven. Idagdag natin yung Philippians chapter 3, 20 to 21.
20 to 21. Philippians 3:20-21. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that in may be consumed like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. So, ang ating katawan papalitan ng heavenly body. Di ba dito earthly? Earthly body, tama? Okay, earthly body. Itong tao, nung create ang tao, mayroon silang earthly body. Pag namatay, balik sa lupa, balik sa Panginoon yung spirito. Dito naman ay ang ating katawan na panlupa papalitan ng heavenly body. So yung katawan mayroon tayo ngayon, pagdating ng put up, papalitan ng heavenly body. Kaya, yung mga believers aakyat sa langit, at yung ating katawan ay hindi nakadesign panlangit, tama? Nakadesign sa panlupa. Kaya pag pupunta doon sa heaven, yung ating katawang panlupa papalitan ng heavenly. So magkaroon ng changes. Pero ito yung sa first na kung mapapansin natin, pagdating dito ay mayroong changes. Lahat ng mananampalataya start kay Apostle Paul kasi sa kanya ipinagkatiwala ang programa, lahat ng physical body ay papalitan. Basahin nyo yung 1 Corinthians 15, 52 hanggang 53. 1 Corinthians 15:52-53. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Okay? So, ganun po ha. So, ulitin ko, nung dumating si Kristo, ma-solve ang kasalanan ng mga Israelites. Pero kanilang pinatay, ang next na ginawa ng Panginoon ay mailigtas kasama yung mga Gentiles, pero dapat ang paniniwalaan ito. And then, ang destination papuntang langit. Ang mga Israelites, since ang pangako ng Panginoon ay dito sa earth, kaya ang Panginoon babalik siya for the second time. Ito yung tinatawag na second coming of Jesus dito sa earth. So yung mga believing Israelites na hindi kasama dito, pag sila'y namatay, bubuhayin sila, pero ang gagamitin pa rin na elemento or elements ay yung earthly. Kasi ang kanilang body ay nakadesign dito sa earth. Kaya, forever sila dito sa earth. Pagdating ng Panginoon, yung mga binuhay niya, kasi yun yung pangako niya, magkaroon silang everlasting life. So, bubuhayin sila sa second coming, then forever din sila sa Panginoon. Yung mga believers, dito po na tinatawag body of Christ, ay forever din sa heaven. So, nasolve ba yung problem ng sin? Solve. Si Kristo yung naging solusyon. So, dapat paniniwalaan natin ang Panginoon dahil siya yung solusyon. Okay? Dapat paniwalaan natin ang Panginoon dahil siya po ang solusyon ng problem. Yung problem ay sin, si Kristo ang solusyon doon. Siya yung Savior. Problem ay death, ang Panginoon pa rin ang solusyon. Kung sila pinangakuha ng eternal life, ganun din ang mga believers dito. Basahin nyo sa Titus 1 verse 2. Titus 1 verse 2. Everlasting life then. Sige. Titus
God that cannot lie. Promise before the world began. Okay. So, mayroon ding pangako ang Panginoon sa mga believers dito ng everlasting eternal life in heaven. May pangako din ang Panginoong everlasting life dito sa earth. At ang makakaranas ng resurrected body, everlasting life, yung mga kingdom believers or kingdom saints. Yung naniniwala sa gospel of the kingdom, kingdom believers. Pagdating dito po, pagbalik ng Panginoon, lahat ng mga namatay na naniniwala sa ating Panginoon ay bubuhayin dito at maghahari ang Panginoon sa kanila forever. At yung mga unbelievers, bubuhayin din sila after 1,000 years, pero itatapon sa lake of fire. Okay? Kasama doon si Antikristo, kasama din doon si Satanas na pinakawalan saglit, then itinapon lang din sa lake of fire. And then yung mga believers, forever po sila napagharian ng Panginoon. At maging iisa na lang kay Kristo ang mga believers in heaven and then in earth, ayon sa Ephesians 1:10. Kaya, kahit ganun pa man ang nangyari, ang Panginoon mayroon siyang remedy. Kaso lang, ang tao yung ayaw. Ipinapangaral natin, ito yung plano ng Panginoon na kahit ang tao ay nagkasala, ang Panginoon ay gumawa ng paraan para ang tao ay maligtas at makasama sa ating Panginoon magpakailanman. So dapat siya na sambahin. Dapat natin siyang purihin. Kaya nga, sa binabanggit po natin, i-share natin kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. Di ba? Kasi, ang plano ng Panginoon ay hindi na po mababago yan. Kailangan natin maging bahagi doon sa eternal plan ng ating Panginoon. Makakasama natin siya magpakailanman.